Hi guys! So yes, in this video naman is mag-share ako about Amazon. Ayan. So, lagi ko naman sinasabi po na yung work ko is Amazon VA. So, nag-handle ako ng shipment from suppliers or warehouses to Amazon and then inventory them. Alright? And then, another issue po or another task na ginagawa ko aside from handling inventory and logistic is yung nagto-troubleshoot ng mga issues with Amazon. So, for example, merong inventory error, merong listing errors, hindi nag-appear yung mga kahit nakapag-create ka na or nakapag-create ka na ng new listing mo, hindi nag-appear yung bullet points, something like that. So, before, actually, hindi naman ako ganun ka-expert when it comes to Amazon listing. But, ito pong i-share ko is based on my experience. Kasi, nag-create ako ng listing. And then, hindi nag-appear yung bullet points. Before kasi kapag nag-create ka ng listing, nandun agad yung bullet points. Live ka agad once na na-publish mo na and then may tag dito na save mo na automatic nakikita ko kaagad yung bullet points. But recently, pag nag-create ako ng listing sa Amazon, naiiwanan yung bullet points. Nandun na yung listing, live na, pero yung bullet points is missing. And nagkaroon ako ng sobrang tawag dito, stress. Ayan, kasi nga paulit-ulit yung email or yung pag-create ko ng case with Amazon. And then, na-realize ko na, or during that time, na-realize ko na nung nag-create ako ng listing is kapag nag-create ka lang ng case sa Amazon, parang hindi mo tawag dyan, hindi mo na kuha or hindi ka nakapag-raise ng issues mo with the right departments, hindi madaling ma-solve or mahanapan na solusyon yung problema mo. So, yun yung naging case ko sa pag-troubleshoot ng case dito kay Amazon. So, punta lang kayo, login lang kayo sa Amazon Seller Central and then hanapin nyo tong tab na to. Click nyo lang yung help and madadirect na kayo dito sa page na to. Ayan. So, kapag na-direct na kayo sa page na to, hanapin nyo sa pinakababa ng page na yon. So, right after na maklik nyo yung help, mapupunta po kayo dito sa interface na to. And then, sa pinakababa, hanapin nyo yung need more help. I-click nyo lang yung get support. So, once na click nyo yung get support, is madadirect naman kayo dito sa click selling on Amazon. Wait, ayan. So, pakita ko sa inyo here. So, once na na-click nyo yung help dito sa may banda sa taas, hindi ko pwedeng ipakita kasi baka ma-chugi tayo, no? I-click nyo, hanapin nyo lang to sa pinakababa and then get support. So, after nyo maklik yan, dito naman kayo mapupunta. Browse for your issues in the menu. Hold on. After that pala, let's hold on ha. After nitong get support is mapupunta naman kayo dito kay click selling on Amazon and i-choose nyo lang yung selling on Amazon. Kapag ang problem nyo, of course, is selling on Amazon, choose nyo yan. If sponsored ads in stores, click nyo to. Itong sponsored ads po yung pag nag-create kayo ng mga deals and promotions ninyo. Dito nyo i-click sa right department na to ng Amazon. Pag selling on Amazon, let's say ang inyong problem is listing, inventory, ayan. Choose nyo yung selling on Amazon. And then, after that, pag na-click nyo na yung selling on Amazon, mapupunta naman po kayo dito sa
page na to, browse for your issues in the menu. So let's see. Okay, here. Mapupunta naman kayo dito. And then, dito pwede nyo nang i-describe yung issues ninyo. But, again, pag dito kayo nag-create, hindi siya ganon ka-effective. Unlike kung i-browse ninyo yung issues nyo here sa baba. So, click nyo lang yan, browse for your issues in the menu. And after that, dito naman kayo mapupunta. Select your issues. So, for example, ang inyong issues is product listing or inventory katulad ko. I-click nyo lang yan. And then, may mga sub-item here or sub-categories under product listings or inventory. So, i-click nyo lang kung ang problema ninyo is fix a product page. I-click nyo lang to. And then, mapupunta kayo dito. Ayan. So, fix detail page and then change attributes or category for multiple ASINs. Kung yan yung problema ninyo. What else? Buy box, investigate other product listing or inventories issues. So, kung yan yung problema ninyo, no? And then, kung ang problema nyo naman is fulfillment by Amazon, i-click nyo lang yan, inventory damage or inventory lost or warehouse. Mas magandang mag-create ng inyong issues dito. Before kasi, dito lang ako nag-create. Parang general issues siya. And then, i-click ko lang to. I-describe ko na yung issues ko dito para create ako ng Amazon case. But, ngayon, na-realize ko na kapag yung inyong issues is na-direct sa tamang department ni Amazon, mas madaling ma-resolve yung issues ninyo. Ayan. So, yun lang guys. Kapag may mga problems kayo and issues and or troubleshooting ng mga problema ninyo dito kay Amazon, i-click nyo lang yung browse for your issue in the menu, mas madaling ma-resolve. Kasi parang nadadirect siya dun sa tamang department or tamang tao ba. Ayan, in short, kay Amazon. Ayan. Alright, so thank you so much again guys for watching and sana nakapag-share ako ng konting kalaman about Amazon. Again, this is Miriam and please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!